Hello everybody, welcome to our 5-minute daily devotional for today. This is a series of short videos sharing some thoughts on a passage mula sa ating Moravian daily text readings. At patuloy tayo sa pag-aaral ng James with a passage taken from James chapter 3 verses 1 to 12. So from yesterday, we understand that we are told that faith without works is dead. Yung paniniwala, yung pananampalataya na hindi tutumbasan ng pagsunod o pagkilos o paggawa ay walang saysay, walang bisa, patay. Now, as we look into this passage for today, remember that James writes and gives nuggets of wisdom for practical living. Iba-ibang topic, iba-ibang bahagi ng buhay ang kanyang pinag-usapan. Kahapon, pinag-usapan natin yung faith with works. Now, we're looking at the power of the tongue. Paano yung ating dila can give life or bring about death. Let's start by reading verse 1. Not many of you, sabi dito, chapter 3 verse 1, not many of you should become teachers. Okay? For you know that we who teach will be judged with greater strictness. So may responsibilidad, yung mga nagtuturo ng salita ng Diyos ay merong responsibilidad na ipahayag ang salita ng Diyos na may katuwiran at may katotohanan. So, if you cannot adhere to that expectation, to that standard, sabi ni James, mabuti na muna kayo magturo. Okay? For we all stumble in many ways. Teacher ka man o hindi, lahat tayo nabubuwal, natitisod. And if anyone does not stumble in what he says, he is a perfect man. Okay? Maaring ikaw teacher, sabi mo yung mga bagay na dapat gawin ng mga tao na nakikinig sa'yo, pero ikaw mismo natitisod din, nakakamali. Okay lang yun, kasi lahat tayo natitisod. Otherwise, perfecto ka, sabi ni James. Now, if we put bits, and this is where James is really remarkable. He always gives practical and daily examples from daily life, para maintindihan natin. Sabi sa verse 3, if we put bits, yung mga nilalagay na bakal sa bibig, sa dila ng kabayo, if we put bits into the mouths of horses so that they obey us, we guide their whole bodies as well. So, kaliwa, kanan. Dahil nga may nakaipit sa dila nila, sunod sila. Okay? Look at ships. Here's another illustration. They are so large and they are driven by strong winds. Mga panahon kasi yun, wala pa mga motorboats. Lahat yan by sail. They are guided by a very small rudder. Ito yung nasa likod ng ship, ng barko, na nag-guide kung pupunta sa kaliwa o kanan, starboard or ano ba nakakalimutan sa Tagalog, sa English. They guarded by a small rudder, whether the will of the pilot directs. Kung saan man yung dadalhin ng captain. So, also the tongue is small, kumpara sa rest of the body. Maliit lang yung dila natin. Yet it boasts of great things. What do you mean by that, Ronald? How great a forest is set ablaze by such a small fire. Kahit na maliit itong dila nito, can cause a forest fire. Okay? Gaano man kaliit itong dila nito, can be a destructive force kung hindi natin babantayan ang sinasabi natin. And the tongue is a fire, a world of unrighteousness. Kung hindi natin babantayan sa sarili natin, puro kasamaan lang ng lalabas ang dila natin. The tongue is set among our members, staining the whole body, setting on fire the entire course of life. Pansin niyo, karamihan ng mga pag-aaway, di pa kakaintindihan ng mga tao, dahil sa mga bagay na sinabi nila sa bawat isa. It's like a fire. It's destructive. If we do not guard our tongue, if we do not tame this small tongue of ours, we would cause more harm than good. But no human being, verse 8, can tame the tongue. Walang sino man sa atin na pwedeng turuan ng ating dila. It is a restless evil full of deadly poison. Napaka-brutal, napaka-morbid na description. No? And this just emphasizes the fact that this small part of our body can bring about such damage. With it, we bless our Lord and Father. When we pray, when we praise God, when we sing worship songs, we praise God. And with it, we curse people who are made in the likeness of God. Pero with this same tongue na ginagamit natin para pupurihin ng Diyos, we can declare curses, murahin natin yung mga tao, sumbatan natin yung mga tao. Destructive words.
From the same mouth come blessing and cursing. My brothers, these things ought not to be so. Hindi ninanais ng Diyos na ang ating dila ay magamit o para sa pagpapala ng Diyos, kundi pati rin sa pagsira ng mga buhay ng mga tao. Hindi na kalooban ng Diyos. The tongue is set by God to do far better things. And it's important for us to understand na ang ating buong pagkatao, kasama na ating dila, ay tinubos na ng Diyos. So nararapat lang na ating buhay, pati ating mga sinasabi, ay ayon sa kalooban ng Diyos. We need to recognize that by ourselves, hindi natin magagawa ito. It is something that God, by His power, through His Spirit in us, doon lang na mangyayari. I pray that we would be able to tame our tongue, not by our own strength or our strength of will, but by the power of God at work in our lives. May God bless you as you live out and follow God's word.